Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Estados Unidos pinagsabihang walang karapatan ang China, US Typhoon missiles hindi pa aalisin sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Sinabi ng Estados Unidos noong Lunes na sinuportahan nito ang kalayaan ng Pilipinas sa paglalayag sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea, matapos umalis ang isang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal, na humantong na ang China ay magdeklara ng indisputable sovereignty. Sinabi ng tagapagsalita ng Departamento ng Estados Unidos na si Matthew Miller sa mga mamamahayag. This might be slightly in the weeds if that's not a mixed metaphor, but the Philippines and China, the Philippines announced that they've pulled out of the Escoda Shoal, one of the key parts. So do you have any take on that and what this means, whether this is this changes the equation in the South China Sea? So the Philippines has endured repeated attempts by the PRC to interfere with their freedom of navigation on the high seas near Sabina Shoal over the past several months. There's no legal basis for the PRC's maritime claims in the South China Sea, and the dangerous ways in which it attempts to enforce those claims put Filipino lives and livelihood at risk. So it is up to the Philippines to decide how they operate their vessels in areas where it enjoys the freedom of navigation in the high seas under international law. And I wouldn't want to forecast what this particular incident might mean, other than to say that we continue to support our Philippine allies. Inaangkin kasi ng China ang karamihan sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng International Tribunal na walang merito ang mga assertion nito. At agresibo itong kumilos laban sa mga sasakyang pandagat ng gobyerno ng Pilipinas sa Sabina Shoal at iba pang pinagtatalo ng tampok sa strategic waterways. Ang mid-range missile launcher ng United States na nakadeploy sa bansa noong Abril para sa taunang war games sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano, ay mananatili sa Pilipinas hanggang sa karagdagang abiso, sinabi ng Philippine Army noong Martes. Sinabi ni Colonel Reynaldo Balido Jr., Deputy Chief ng Philippine Army Chief Public Affairs, na ginagamit pa rin ang Mid-Range Capability MRC o Typhoon System para sa pagsasanay ng militar sa bansa. Aalisin lamang ang missile system pagkatapos magdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas at US, sabi ni Balido. Sa parehong briefing, sinabi ni Colonel Xerxes Trinidad, hepe ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, na ang ground-based missile system ay mananatili sa bansa hanggat ito ay ginagamit para sa pagsasanay. Dumating ang missile system sa bansa noong ika-11 ng Abril at ginamit sa Joint Balikatan Philippines-US exercises mula Abril hanggang Mayo, gayon din sa panahon ng Salaknib drill sa pagitan ng hukbo ng dalawang kaalyado. Noong Abril din, nauna ring sinabi ng Ministro ng Depensa ng China na si Qiu Chen, na ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagdala ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon sa pag-deploy ng missile launcher sa bansa. Isang matataas na opisyal ng depensa ang nagsabi sa mga mamamahayag nitong Miyerkules ng gabi na ang mga aksyon ng China laban sa Pilipinas ay tatalakayin sa paparating na US and PRC Defense Policy Coordination Talks. Tinawag ng matataas na opisyal ng depensa ang mga aksyon ng China bilang banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Binanggit ang kamakailang mga insidente ng pagrampa laban sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard ng mga puwersang Chino sa Second Thomas at Sabina Shoals. Gagawin ng Estados Unidos ang kinakailangan upang suportahan ng Pilipinas, sabi ng opisyal. Ang Pilipinas ang pinakamatandang kaalyado sa kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa sa Indo-Pacific. Nilinaw na ang kasunduan ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa sandatahang lakas ng Pilipinas, mga pampublikong sasakyang panghimpapawid o sasakyang panghimpapawid. Kasama na ang mga Coast Guard nito, saan man sa South China Sea, kaya't binabantayan ang mga karagdagang development doon. Dagdag pa, hinimok ng top diplomats ng US at UK ang China na sumunod sa rules-based maritime order sa gitna ng mapanganib na mga aksyon nito laban sa mga barko ng Pilipinas sa disputed sea. Sa isang joint statement, kapwa binigyan diin ni US Secretary of State Antony Blinken at British Foreign Secretary David Lammy ang kahalagahan ng pagrespeto sa batas sa karagatan salig sa nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea. Ginawa ng dalawang top diplomat ang pahayag matapos na magsagawa ng agresyon ang Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong Agosto, sa pamamamagitan ng makailang beses na pagbangga sa BRP Teresa Magbanua na idinploy sa lugar na ikinapinsala nito. Nananatiling nakasuporta naman ang US sa Pilipinas,
At pinaalalahanan ang China na dedepensahan nito ang pinakamatagal na kaalyado sa rehiyon ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa bisa ng Mutual Defense Treaty. Bumaba ang bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea dahil sa masamang lagay ng panahon. Ipinaliwanag ito ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ito lamang ang dahilan ngunit hindi nila inaalis ang posibilidad na magsibalikan ito. Batay sa datos, aabot sa 50 barko ng China ang umalis sa naturang bahagi ng pinag-aagawang karagatan. Ang naturang datos ay mula sa isang linggong monitoring. Sa kabila nito ay nakapalibot pa rin ang mga barko ng China sa Sabina o Escoda Shoal. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. May kabuuang 157 Chinese vessels sa iba't ibang lokasyon sa loob ng West Philippine Sea ang na-monitor ng Philippine Navy mula ika-10 ng Setyembre hanggang 16 na ngayong taon. Ang data na ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbaba kumpara sa 400 na dayuhang barko at 85% mula sa China na sinusubaybayan noong nakaraang taon. Ang 157 ay binubuo ng 26 na Chinese Coast Guard vessels, 7 People's Liberation Army Navy ships, 123 Chinese Maritime Militia vessels, at isang research survey vessel. Batay sa datos na ibinahagi niya sa media, 17 ay namataan sa Baho de Masinloc, 17 sa Ayungin Shoal, 32 sa Pag-asa Islands, 4 sa Lawak Island, 4 sa Panata Island, 65 sa Sabine Shoal, at 17 sa Iroquois Reef. Never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Even though there are challenges being presented, we are able to execute our mandate in the West Philippine Sea. Still perform our mandate. Hindi ito patentero na naharangan ka, hindi ka makapasok. Hindi naman ito based na pagbabawalan kang pumasok. In the first place, the presence of the CCG, of the PLA Navy, and the Maritime Militia was in reaction to our increased attention given to Escoda Shoal. There are a range of different capabilities, both based on sea, air, and others, that the AFP and Western Command uses to monitor our features. No reclamation, no pile-up, no continuing pile-up of crash corals. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.